naglabas na ng imbitasyon. Oh, yeah. Mag-iimbita doon sa dalawang very controversial personality na involved Dati sa, who cannot sa be gulo na named ito. sila eh. Eh, well, alam na ngayon. Si X. Dalawang X pala to. Oo nga, no? XSP tsaka si X-Kong. Yon. Kagabi, iba, yung isang Ex-house. X-kaaway. Ex-house speaker. Si Ex-House Speaker. At si X-Kong. Yung kagabi, si X-SP. Ngayon, yung dalawa, si Ex-House Speaker tsaka si X-Kong. Yan. Diba? So, ang tinutukoy po natin ay si dating House Speaker Martin Romualdez at si dating Congressman Zaldico. Correct. So sila yung inimbitahan para humarap. Parehas nag-resign. Yung isa, hindi pa natin alam kung uuwi ba eh. The fact na ayaw niya lang magpa-pressure, kaya nga umalis sa pagka-senador, di ba? Ay, senador. Kongresista. Representative. Para wala na Bicol. ng mga deadline ng pag-uwi. Yes. Parang ang no, nakaligtas siya dahil dun sa pagbibitiw niya bilang Ako Bicol Party List. Nakaligtas dun sa Ethics Committee na supposedly haharapin niya. 'Di ba? Tapos nakaligtas din siya doon sa utos ng liderato ng Kongreso na, Uuwi ka na." Umuwi ka na! Correct. Na supposedly ang deadline kahapon. Yes. Aba, nakalagpas na, September 30 na. Hindi pa natin alam kung nasa saan na ba siya. Kasi up until now, yun pong nire-request na blue notice ng Department of Justice, wala pang sagot mula sa Interpol. Oh, So that's hindi true. natin alam kung ano ang magiging response ng Interpol tungkol dun sa request na yan. Ganun pala Correct. kadali yun, no? Pero yung anak niya, anak niya, no, dating Representative Zaldico, nanawagan, di ba? Na umuwi na dito yung tatay niya dahil dapat daw lahat managot, including yung tatay niya. Oo. Ang sabi nga kanina ng Malacanang, kapag hindi mo sinagot yung mga accusations sa'yo, mukhang lalabas kang guilty niyan. Abay, hindi ka nagsalita eh. Come to think of it, hindi mo rin naman malulusutan talaga yung mga accusations, especially kapag nagdire-diretso na yung pagsasampa ng kaso laban sa kanya. So, ang tanong lang natin, kailan ba maisasampa yung kaso? Naku, ang sabi ni Senator Ping Lacson, itong si Representative or ex-Representative Zaldico, pwede daw nilang ipasabina. Tapos kung hindi daw sumipot, pwedeng bigyan ng show cause order. Tapos kung hindi, di warrant of arrest na. Ayun na nga. Pero layo warrant niya, of ha? arrest, dapat kaso muna, di ba? Ano yung isasampa Ang sa kanya? haba, no, ng proseso. Ayun na nga, napakahaba talaga ng proseso. Ang sinasabi nga natin na advantage lang yan, wala nang interparliamentary courtesy kasi hindi na siya kongresista. So pwede ka na talagang ipatawag kahit na kailan gugustuhin ng Senado. Oh. That's true. Okay, so of course mamaya makakausap natin ang ating tagabantay diyan sa may House of Representatives kung ano yung reaksyon ng mga kinauukulan na pinapatawag na or iniimbitahan ng Senado, no. Pero ang puntahan muna natin, Maricel at saka Chiki, ay yung mataas sa kapulungan no, ang Senado para malaman natin kung ano yung nag-udyok. Oh. Well, hindi naman para alam na natin na dapat naman talaga kung meron tayong gustong imbitahan regarding flood control, imbitahan. Oh. Diba? Pero alamin natin kung papaano nga ba na-arrive at nila Senador Ping Lacson yung desisyon na imbitahan na finally si ex-Speaker Martin at si ex-Kong Saldi. Mag-uulat tungkol dyan si Mary Mon Reyes. Go, Mary Mon! Magandang gabi, Jovi, Chiki, Mased. Base dun sa naging pagbibigay na press release ni Senator Ping Lacson, na pagdesisyonan na nga nilang iimbitahan nila itong si resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico, maging si former House Speaker Martin Romualdez. Dito kaya Zaldico, magpapadala raw sila ng imbitasyon doon sa address, though hindi mentioned kung local address ba o yung kung nasaan man siya na bansa ngayon. Pero ang tinitingnan dito, kung sakaling araw, pag hindi po sumupot sa pagdinig ito si cause ng Blue Ribbon, pwede sila mag-issue naman ng ipapasabina. Later on, show cause order. Kapag hindi raw satisfactory yung show cause, pwede na raw siyang ipasight in contempt and then mag-i-issue naman ng arrest warrant. Dito naman sa case ni dati House Speaker Martin Romualdez, idadaan nila kay House Speaker Bogie D yung imbitasyon to still observe yung interparliamentary courtesy. And so far, base sa sinabi rin ng komite, titignan daw muna nila
yung development dito sa issue, sa anomalous flood control projects, maging yung korupsyon na pumapalibot dito, bago raw sila magtakda ng sunod na araw ng pagdinig ng Blue Ribbon. So kailan nga yan ulit? So far, wala pa. Kasi ang sabi ni Senator Ping, titignan muna nila yung mga mangyayari kung magkakaroon ng bagong impormasyon na matatanggap ang komite tungkol dito. Last time kasi ang sabi ni Senate President Tito Soto, last 1 to 2 hearings na lang ang gagawin. Tapos Blue Ribbon na committee meetings na lang ang gagawin, hindi na raw public hearings. Pero on this case, ang sabi naman ni Senator Ping, hanggat meron daw bagong impormasyon na dumarating na kailangan daw busisiin, mukhang magpapatuloy ang Blue Ribbon. Yun nga lang, mukhang nag-aabang pa sila ngayon ng developments para mag-schedule talaga ng sunod na pagdinig ng komite. Pero so far, for this week until Wednesday, Thursday, Friday, wala pang nakalagay talaga na Blue Ribbon. So if not today, baka next week o depende na lang kung bigla ang mag-schedule na ng hearing ang komite. Pero alam mo, Mary mo, nang nagwo-wonder ako. Kasi di ba nagsalita si Senador Mark Villar tungkol doon sa DPWH infrastructure, yung mga priority projects na inilatag dyan. I wonder kung nagsalita rin ba siya tungkol dito sa mga investigasyon sa flood control anomaly. Yamang siya ay dating DPWH secretary. Nagkomento na ba siya dyan? Oo, actually, sinusubukan nating makapanayam itong si Senator Villar mula kanina nung pagdinig ng or organizational meeting ng Public Works Committee. Pero so far, hindi pa napapaunlakan ng interview itong si Senator Mark sa media. Last time kasi ang sinabi ni Senator Villar doon sa Blue Ribbon, pagdating daw doon sa flood control projects, dapat na magkaroon ng unified na plano patungkol dito. Pero so far, sa impormasyon na kinonfirm din ng Malacanang, from 2016 to 2022, yan yung mga taon na nakaupo bilang Public Works Secretary itong si Villar, wala daw siyang ipinasa na plano on flood control. So far, yan yung isa sa mga abangan natin sa mga susunod na araw. And so far din, kanina naman sa session, etong si Senator Robin Padilla naman nagsalita tungkol naman dito kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte na tila meron na raw early signs ng dementia, kaya ikinwestiyon niya, maging si Senator Jinggoy Estrada naman, kung ano na nga ba ang magiging desisyon ng Senado doon sa resolution na kanilang final. Kaya nagkaroon ng matagal-tagal na suspension ng plenary session dahil nag-conduct naman ng all-member caucus ang mga senador. Pero sabi naman kayo ni Senator J.D. Helcito, nakausap natin siya, bukas pa raw natin malalaman kung ano nga ba yung naging resulta ng kanilang caucus patungkol doon. Teka muna. Nasabi ba ni Senator Robin Padilla kung papaano niya na-arrive at yung kanyang statement na meron talagang dementia? Kasi May doktor early lang pwede signs magsabi daw niyan. ng Oo, Aside from paano niya doktor naman lang, nalaan yun? aside from doktor lang, Chiki, Marymon. Ang tanda ko kasi, unless talaga nakapasok na siya, kasi nung kino-cover ko sila doon, hindi siya nakakapasok. Di naman siya So, paano niya nakakapasok. nalaman na magiging makakalimutin or meron ng early stage of dementia? Oo, Jovi, doon sa ilang minuto nagsalita sa floor itong si Padilla, hindi niya sinabi, ang pinaka nabanggit niya lang, napapabalitang mga impormasyon, nabanggit pa niya si ex-Senator Trillanes na pumunta nga raw doon, sinasabi sa The Hague, at pinuntahan mismo sa custodial facility itong si dating Pangulong Duterte. Pero so far, wala siyang ibang pinagtungkulan kung saan nga ba nakuha yung impormasyon dito. Pero the last time naman na si VP Sara Duterte naman ang nakausap natin, so far yung mga updates na nakukuha niya, hindi tayo divulge ng impormasyon kung kumusta nga ba physically itong dating Pangulo. Ang nasabi lang ni VP Sara, napapadalas na raw na natutumba itong ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yeah, paiba-iba kasi Yun na nga Dahil nung na-interview rin naman si Ma'am Zimmerman, yung mother ni Vice President, siya naman sinabi niya na okay. Yeah, oo. Di ba? Hindi na exact words, pero okay. It's okay. Oo, hindi naman Yeah. okay na okay. It's okay. Paiba-iba no? Kaya nalilito tayo. Pero mamaya, ititis na lang po namin na huwag kayong mabitin sa usapan namin nila Marymon at saka ng dalawang kasama ko rito. Yung issue po tukol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, because we'll be discussing that later, later in the show, dahil meron po kami makakausap mula sa Europa. tungkol dito, Pero pwede bang pahabol lang kay Marymon? Nagwo-wonder din ako dun sa sinabi kasi ni Senador Robin Padilla na baka nakapasok si dating Senador Trillanes dun sa loob ng detention ng ICC. Abay,
paano mangyayari? Una sa lahat, hindi na siya opisyal ng gobyerno. Tapos ang opisyal nga ng gobyerno ngayong kasalukuyan ay si Senador Robin Padilla, nakaalyado pa ni FPRRD. How come na si Senador Robin Padilla hindi nakapasok? Tapos si Senador Trillanes na hindi kaalyado, yun pa yung hinihinalang nakapasok. Paano nangyari yun? At kailangan ng consent, di ba, ng Oo. detainee. Yes, oo, Mase Chiki. Yan yung sinabi kanina ni Senator Padilla na sa kanya raw, sa kanya experience na na-detain siya o nakulong siya, alam niya raw mismo na pagka hindi naman gusto yung tao, hindi naman daw, hanggat wala yung permiso niya, maaaring hindi siya mabibisita ng kung sino man na personalidad. So yun yung kine-question niya na kung totoo nga raw, ito nga pumunta si Trillanes doon sa The Hague at pinuntahan nga mismo sa custodial facility ito nga dating Pangulo, yun yung naging point of concern niya. Kaya nais niya, maging Senator Jinggoy, na mapabilis na yung pagdesisyon ng Senado doon nga sa resolution. Yung resolution kasi na yun, nais nun na i-forward yung sentimiento ng Senado para doon sa interim release, sa lalong madaling panahon, magkaroon na ng interim release itong dating Pangulo. At nasabi ni VP Sara, kung sakaling mangyari yon, preference niya sa Davao City raw gawin ang house arrest kung magkakaroon ng interim release itong dating Pangulo. Pero nasabi rin ni VP Sara, meron daw isang bansa na nag-express na raw ng pagiging bukas nito na tanggapin ang dating Pangulo sakali nga magkaroon ng interim release. Okay, kanina po backstory lang ay talagang kinontak or nagmensahe ako kay Merrimon agad when I heard po yung mga, hindi ko kasi eksaktong narinig yung mga sinabi ni Senator Robin Hood, ito yung na-monitor, nasa meeting ako nung nagsasalita siya eh. So, kasi parang naguguluhan po ako doon, personally, kasi bakit sa kanya pa manggagaling yung posibilidad Exactly. na merong nakapasok na iba doon na hindi pamilya. Gayong magkakasama kaming lahat doon sa first 3 months Oo. ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ako, konting panahon na doon ako, na hindi talaga, sa mismo hindi nakakapasok Ang doon. tagal niya doon. And take note also, kahit nung dumating si Kitty at saka yung mom niya doon, ay hindi rin sila agad nakapasok. Totoo. Ganon Diba? kahirap. Ganon Oo. kahirap. At saka hello, what does it tell you, 'di ba? Kung ikaw nakaalyado, hindi ka nakapasok. Correct. So para ang weird na sa kanya pa nanggaling na baka nakapasok si Trillanes doon. Paano? Alam niya kung gaano kahigpit. Sa mismo alam Kahaka-haka niya. niya lang. Yeah. Oo. Anyway, bitiwan na natin muna si Merrimon, dahil mamaya pa pag-uusapan yung tungkol ng pagkakausap na natin yung taga-Dahig. So pero sa ngayon, thank you muna kay Merrimon Reyes sa kanyang ulat. Salamat, Marimon. Mary Mo.